Ayan, ngayong umaga, tayo ba'y magpurit, magpasalamat sa Diyos na buhay. Dakilain natin siya. Sige po tayong lahat ay tumayo. Tayo umawit na may magpapasalamat sa Panginoon. Come on, let's clap our hands. Let's dance our feet to the Lord. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Come on! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, everybody, let's clap our hands to the Lord. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Salamat, Panginoon. Yahweh, lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Let's shout! Si Yahweh ang ating Diyos. Let's sing and declare this. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Come on, let's shout! Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilala. Yahweh, Yahweh, pagpapala ay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilala. Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos.
Sabihin mo sa katabi mo, ang kailangan mo ay ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko ay iyong dinggin. Let's sing. Come on, church, let's sing this. Minsan pa po, langit. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapili ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y naman, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapili ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumadamba. Kapag sa'yo'y sumadamba. Sa'yo'y sumadamba. Sige po, let's continue to worship the Lord this morning. Kapatid, kung anumang season ang meron ka sa oras na ito, in the seasons of waiting, seasons of grieving, seasons that you feel that you're at loss. At kapatid, sa lahat ng panahon, sa lahat ng season ng buhay natin, ang Diyos ay nananatiling tapat sa atin. Salamat, Panginoon. Dakilain ka. Namnamin po natin ang lyrics ng awitin na ito. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas.
Ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, o aming Ama. Napakasarap na meron tayong Ama na pwede nating tawagin sa lahat ng panahon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Makihanap ka sa buhay ko, o aming Ama. Aming Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko, ang aming Ama. Salamat, Panginoon. Napakasarap na meron kaming Diyos na hari, nagmahal ng buo sa amin. Let's continue to be in the presence of the Lord. Holy Spirit, freely move in this place. We want to encounter you this morning, Lord God. Lord, we seek your dominion over our lives, Lord, to take full control of our life.
katapatan mo, namnamin natin ito. Salamat, Panginoon. Katapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay ang dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pang sambang iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Pininig ka, Panginoon. Sa umaga na ito, kapatid, tayo ay magpuri sa Panginoon. Sing praises to Him this morning. Purihin ka, Lord. Dakilain ka na aming buhay. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos ni Buhay. Hallelujah. Come on. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mula noon, ngayon at magpakailanman, O Diyos, hindi po kayo nagbabago, Panginoon. Napakabuti niyo po. Wala po kayong katulad. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat napakabuti niyo po talaga, Panginoon. No one can fathom, Lord, kung gaano kalalim, Lord, ang pagmamalasakit at pagmamahal niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you so much, Lord. Thank you, Holy Spirit, for touching our heart today, Lord, to worship you in
in spirit and in truth. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat tunay po, hiwalay sa inyo, wala ho kaming magagawa. At salamat po sa iyong kahabagan, salamat po sa iyong katapatan, salamat po sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kung kaya't, Panginoon, sa likod po ng mga bagay-bagay po na aming pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinagtatagumpay, Panginoon, sapagkat alam namin ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ang Diyos na aming pinagsasandalan ay Diyos na matagumpay noon, ngayon at magpakailanman. Kaya Lord, salamat po sapagkat napakabuti niyo mo. Patuloy ka namin itinataas sa aming kalagitnaan at anumang Panginoon ang aming pong mga pagkukulang, anuman po ang aming pong mga kahinaan na minsan, Lord, or madalas, Lord, na nagdudulot po, Panginoon, ng aming pong pagkakamali sa iyo, Lord. Patawarin niyo po kami at patuloy mo kaming likhaan, O Diyos, malinis at matapat na puso, Panginoon. Puso po na lagi pong handang sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. At sa oras na ito, Panginoon, sa iyo po namin itinitiwala ang pagtitipong ito. Salamat po sapagkat minsan pa binigyan nyo kami ng bagong buhay, binigyan nyo kami ng bagong kalakasan upang patuloy, Lord, na patunayan na kayo po ay hindi pa po tapos sa buhay ng bawat isa sa amin. At ang patuloy namin dalangin, Panginoon, alam namin, Lord, na malapit na po kayong bumalik. Ito'y patuloy po magbigay po sa amin ng paalala na kami po ay laging maghanda sa bawat araw na pinagkakatiwala niyo po sa amin, Panginoon, sapagkat walang nakakaalam yung eksaktong araw, oras, Panginoon, ng iyong pagbabalik. At naway ang dalangin namin ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay manatili pong naglilingkod sa iyo at manatili pong nagtatapat at abutan niyo kami, Panginoon, na hindi po maligamgam, hindi lukewarm, Panginoon, kundi sabi sa iyong salita, kapag kami po ay lukewarm, Panginoon, na isusukan niyo kami, Panginoon. We are just praying, Lord God, na sa iyong pagbalik, Panginoon, abutan niyo kami na mainit po na naglilingkod sa iyo. Sapagkat nais namin, Panginoon, na makasama ka, magpawalang hanggan, Panginoon. Lord, patuloy mo kami likhaan ng puso na lagi pong handang maglingkod, handang magpuri sa iyo, Panginoon, sa likod po ng mga bagay na aming pong mga pinagdadaanan. Maraming salamat po at patuloy namin itinitiwala sa inyo ang umagang ito, ang aming pagtitipong ito. Basbasan mo po ng iyong banal dugo ang aming mga pag-uusapan. Kasangkapanin mo ang iyong lingkod, Panginoon. Mangusap ka, manguna ka sa aming kalagitnaan at ikaw po ang maluwalhati at mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy maging mga kapatid po namin, Panginoon, na nasa online. Ngayon din, Lord, abutin mo sila, Panginoon, ng iyong pong pagmamahal at kahabagan. Maraming salamat po, Ama. Tinitiwala po namin sa iyo ang araw na ito, ang umagang ito, Panginoon, at inaangkin po namin ang tagumpay sapagkat ang Diyos na aming pinag-uusapan at pag-uusapan sa oras na ito at pinaglilingkuran ay Diyos na matagumpay. Salamat, Ama. Sa iyo lamang po namin ibabalik po ang pinakamataas pong antas ng papuri, parangal, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Sige po, makakaupo na po tayo. At isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Batiin po natin ang katabi natin ng isang mapagpala. Good morning po sa inyong lahat. Napakabuti po ng Panginoon. Ako po ay naluluha, hindi dahil ako'y malungkot. Ako'y naluluha sapagkat I feel the presence of the Holy Spirit as we worship Him. And useless kasi yung pagtitipon kapag hindi natin mararamdaman ang presensya ng Diyos. Amen po. Kasi ang reason kung bakit tayo ay dumarating sa bulwagang katulad nito, ang reason kung bakit tayo po ay nagsasama-sama para sumamba sa Diyos, kasi gusto natin ma-meet ang Diyos. Amen. Gusto natin ma-experience yung walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Gusto natin maranasan yung presensya ng Diyos na kahit mayroon kang mga bagay na iniisip-isip at the back of your mind, lalo na halimbawa pag alis mo sa bahay mo, marami kang iniisip pagdating dito, just because you know in your heart na kahit may pinagdadaanan ka, pupunta ka ng simbahan sapagkat yun yung nararapat. Not because of your emotion, but because it's the right. Kaya sabi nga po sa salita ng Diyos, we have to worship God in His Spirit and in truth.
Ano po, not by emotion, but by spirit and in truth. Ang katotohanan, kailangan po natin sambahin ng Diyos, kaya tayo nandito. Kaya salamat po sa Panginoon, sapagkat ngayon po ay patuloy po natin nararanasan po ang kanyang pagsama sa atin. Alam niyo po, marami na pong mga signs. Sabi nga po ni Brother Eddie kagabi, kasi ako po nanonood po ako ng anniversary po ng JIL, their 45th anniversary. At ang topic po nila is all about revival. It's about to really revive the people sapagkat yung signs of the second coming of God, the second coming of Christ ay halos nangyayari na or nangyari na po. Ano po? Nangyari na. Kaya po, hindi tayo dapat abutan po na maligamgam. Ano po? Kasi sabi ng salita ng Diyos, hindi ka mainit, hindi ka malamig, subalit ikaw ay maligamgam, parang lukewarm. At ang sabi ng salita ng Diyos, kapag aabutan tayo ng Diyos na lukewarm, tayo po ay isusuka po niya. Ibig sabihin ng isusuka po, hindi tayo makakabilang po sa kaharian po ng Diyos. Ano po? Kaya po, ang reminders po sa atin is to really be always ready and be prepared because sa hindi natin inaasahan, baka bumalik po ang Panginoon at ang panalangin natin, abutan tayo ng Diyos na mainit tayo naglilingkod. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. And in line with that po, na kailangan abutan tayo ng Diyos na mainit po na naglilingkod sa Kanya. Kaya pinag-iusapan po natin about yung pong pakikipaglaban. Ano po? Fighting back. Nasabi nga po ang tema natin, moving from deliverance to dominion. Ano po? Kasi para tayo po'y abutan ng Diyos na laging handa, para abutan tayo ng Diyos na lagi pong prepared at mainit, hindi po maligamgam. Ano po, mainit po, kailangan talaga ine-exercise po natin yung authority that God has given to us 2,000 years ago. When God, the Lord Jesus Christ, ascended to heaven, He said in Matthew 28, di ba? All authority has been given to me in heaven and in earth. Kaya sabi ng Lord, therefore go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. And lo, I am always with you until the end of this age. So yun po yung binigay sa atin ng Panginoon. That's why, for us, para abutan tayo ng Diyos na mainit, ano po, wag po tayo pipikit, wag po tayo matutulog sa ating pananampalataya, kasi in a glimpse, in a twinkle of an eye, yung hindi natin inaasahan, baka dumating ang Diyos, at siguradong darating siya, ang panalangin natin, wala pong maiwan sa atin. Sapagkat kapag pag dumating na po, darating na po ang Panginoon, lahat po tayo na sa Kanya po na nagtitiwala at sumasamba at nagsuko ng buhay, mawawala tayo dito. Ang tawag po niyan is the rapture of the church. Irarapture tayo ng Diyos. Bigla na lamang tayo mawawala. Kaya po, kailangan i-exercise po natin the right way to prepare. Ay kailangan i-exercise natin yung dominion that God has given unto us when the time we accepted Him as our Lord and Savior. Kaya po ngayon po, pag-uusapan po natin, it's all about the places of walking in dominion. Last time po, pinag-usapan po natin yung principles. Ano yung mga prinsipyo in line with walking in dominion. Ano po? Ngayon naman po, titingnan naman natin, ano yung mga lugar sa buhay natin, ano yung mga lugar sa ating pong pagkatao na dapat lumalakad po tayo ng mayroon pong authority. Walking in dominion, ano po? Sabi po ng salita ng Diyos, basahin po natin ito. Sabi diyan, sa Psalms 8:5-6, napakaganda po ng talata na to. Sabi niya, for you have made Him a little lower than the angels. Tayo po yung tinutukoy po dito. Ano po? Nang sumulat po ng Psalms. For you have made Him a little lower than angels, and you have crowned Him with glory and honor. You have made Him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under His feet. Sa Tagalog po, sabi rito, nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng inyong nilikha. Sa lahat ng bagay, siya ang iyong pinamahala. So tayo pong mga tao po, ang tinutukoy po dito na nagsasalita po rito sa mga awit. Tayo po ay, ang sabi po niya, tayo pong mga tao ay nilikha ng Diyos na mababa lang ng kaunti sa Kanya. That's why special tayo.
Sapagkat kapiraso lang po ang difference natin. That's why sabi ng Lord, let us create man according to our own and likeness, our own image po. Ang talata na ito ay parallel po ito doon sa sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 1, verse 28, nang sabi ng Panginoon, kayo ay humayo, kayo ay mag-multiply, maging fruitful kayo and subdue the earth, rule all over the fish. Yun yung commandment ng Lord, magkaroon tayo ng dominion sa lahat ng bagay na kanyang nilikha. Kaya po sabi rito, sinulat po rito ng mga awit po, sabi rito, nilikha mo siyang mababa sa iyo ng konti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati, ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. So galing po yun doon. Now, pag ganito ang kalagayan po natin, bagaman ito ay nasa Old Testament, pero ito ay pinatunayan po ng Diyos pagdating po doon sa New Testament. Because itong talata na to, mapapansin po ninyo, bagaman ito ay nasa Old Testament, pagdating po sa New Testament, ito yung sinabi ng Panginoon, all authority has been given to me in heaven and on earth. Bago siya umalis dito sa lupa, bago siya bumalik po sa Diyos Ama doon sa langit, at maluklok po doon sa kanan ng Diyos Ama, binilin po niya yon, sinabi niya, ibinigay niya sa akin, ni-remind ulit tayo, pinaalalahanan po tayo ulit, na binigay na sa kanya lahat ng authority. Heaven and on earth. Kaya sabi, di ba sa salita ng Diyos sa Matthew, ano man ang ating itali dito sa lupa, ay itatali ng Diyos sa langit. At ano man ang kalagan natin dito sa lupa, ay kakalagan po niya sa langit. So, ito yung bagay na to. Pag tinignan mo, originally po, tayo po ay nilikha talaga ng Diyos by authority. Kasi sabi nga po, pagdating sa leadership po, lagi natin naririnig po, ang bawat tao na nilikha po ng Diyos, originally, siya po ay para maging leader. Okay? Para maging leader, hindi po tayo para maging tauhan, kundi tayo po ay mangunguna, sapagkat sabi nga ng Lord, hindi ka magiging buntot, kundi ikaw ay magiging ulo. So yun po yung talagang pagkakalikha sa atin ng Diyos. But of course, yung context po noon ay hindi para maging mayabang tayo na because I am a born again, but because I am a Christian, dapat ako lagi ang leader. Dapat ako lagi ang magtitake ng lead. Remember po, ang leadership po na binigay po sa atin ng Diyos ay nakabase po ito sa kanyang kahabagan at sa kanyang kapangyarihan. That's why sabi natin nakaraan, huwag tayo makikishare ng glory na dapat para sa Panginoon. Ibig sabihin, malinaw po na ang context po ng ating dominion, ang context po ng ating pong leadership and authority po, ang karapatan natin mag-lead po, ay nagmumula ito doon sa tagumpay na ginawa ng ating Panginoon. So ibig sabihin, kapag nakahiwalay ka sa Kanya, hindi mo kayang gawin yon. So the only way para ikaw po ay mag-dominate po, kailangan lagi kang connected doon sa nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Kaya po sabi rito, makikita natin kung paano nare-recognize po ng sumulat po ng mga awit na to, na tiningnan niya na ang tao ay kapiraso lang ang difference niya sa Diyos at binigyan ng Diyos ng authority na pamahalaan niya lahat ng bagay po na nilikha po ng Diyos. Kaya lang po, nagkakaproblema tayo sapagkat yung pamamahala na pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay hindi po tayo nagiging responsible. Marami pong tao, kahit po sa mundo po ng corporate world po, kahit sa mga negosyo po, kahit sa isang pamilya po, marami pong mga tao na gusto po nila ng authority. But they don't want to embrace the responsibility. Gayon din po ang kalagayan natin minsan mga Kristiyano. Dahil tayo ay may authority, minsan gusto lang natin authority. But remember, yung kinote po doon sa Spider-Man, ano ba yung sinabi niya? Great power comes from great responsibility. Tama? Para yung kapangyarihan na mayroon ka, para lumaki siya, nanggaling siya doon sa responsibility. Para lahat ng gagawin mo, very responsible ka. Ibig sabihin, gagawin mo yun not because sa kagustuhan mo, but because ito yung hinihingi ng pagkakataon. Even hindi ito yung gusto mo, pero ito yung hinihingi ng pagkakataon, kailangan mo siyang gawin because you have responsible. Ano po? Ganun po yun. Kaya po, sa leadership po, it's not about yourself. It's about the people that you are guiding and leading. Ganun po ang meaning po ng leadership po. Hindi po ito, kasi dominion ng pinag-uusapan natin, it's all about leadership eh. Pag leadership po, in the perspective of the Bible, it's not about yourself. Hindi sa iyo nakatutok yung spotlight. Hindi ikaw yung sikat. Hindi kayo yung tataas. Hindi kayo laging titingalain. Kundi ikaw, na leader po, ikaw dapat ang magbibigay ng panahon doon sa mga nasasakupan mo kung paano mo sila ma-develop na tulad mo rin na maging tagapaglingkod po ng Panginoon. That's why ganun po yung takbuhin natin. Kaya po, dito po sa talata po na to, makikita natin that
ang ating Panginoon, ayaw po niya na ang kanyang mga pinili ay sakupin or kunin or kainin po ng mga sitwasyon at mga circumstances ng ating buhay. Di ba? Ang dami natin mga pinagdadaanan. Ang dami po nating mga struggles, ang dami po natin mga challenges in life. Pero lagi nating tatandaan, ang lahat ng bagay, the reason why God gave us the authority before the beginning of this earth. Kaya yung binigay ng Diyos sapagkat ang plano ng Diyos, ayaw niya tayong manakaw o ayaw ng Diyos na tayo po'y kainin po ng mga situations in our life and circumstances of our life. Kaya kung maintindihan lang po natin ang connection natin with our God, hindi tayo pwedeng i-dominate po ng ating pong mga nararamdaman. Hindi po tayo madodominate po ng mga bagay na kalagayan po natin. Sabi nga po ni Pastor Vlad, dapat tayo, alam natin yung dress code natin. Alam natin ang dress code natin. Katulad po ni Esther, ni Queen Esther. So siya po ay binabantaang patayin ang kanyang buong angkan po. So sa halip na siya po ay, at alam niya ang kalagayan niya, pinagbabantaan po siya, pero siya ay queen. And because natatakot din po siya somehow, sapagkat makapangyarihan din yung nagbabanta sa kanya, so sa halip po na siya po ay mag-dress ng parang kaawa-awa, anong sinuot niya? Sinuot niya yung kanyang robe. Sinuot niya yung kanyang authority, not para magmayabang, kundi tumayo doon sa posisyon na alam niya kung sino siya. Hindi siya affected ng kanyang kalagayan, hindi siya affected ng kanyang circumstance, but she stand doon sa posisyon na siya po ay queen. Minsan tayo po, alam natin Kristiyano tayo, pero minsan po, pag nagdadaan tayo sa pagsubok sa buhay, binibitawan natin yung damit natin na bilang mga may authority. Nagpapasakop tayo sa ginagawa ng demonyo. Kaya po tayo naman po ay pinagsasamantalan. Ang reason kung bakit binigyan tayo ng Diyos ng authority from the very beginning, sapagkat ayaw niyang makuha tayo or manakaw tayo at maalipin tayo ng mga sitwasyon na magaganap po sa ating mga buhay. Because to have dominion is to reign and exercise authority or to be in church. Kaya po, sabi rito, pag sinabi natin walking in dominion, ito po yun, babalikan ko lang. Ano bang ibig sabihin ng walking in dominion? Walking in dominion is about knowing who you are in Christ and understanding that in you, through Him, is the power to lay hold onto the promises of God and possess them until the day of Christ. So, ibig sabihin po, kaya po, pag tayo po ay naiintindihan po natin yung authority that God has given unto us at tayo po'y lumalakad at ine-exercise po natin, we are walking in dominion po, hindi po tayo makakarating doon sa estado na sinabi po ng Panginoon, pag inabutan ko kayo ng malamig or lukewarm, isusuka ko kayo. Kaya po nire-remind tayo, teka lang, from the very beginning, I have given you the authority. Therefore, hanggang sa pagdating ni Jesus Christ, bago siya umalis, sinabi na naman niya, all authority has been given to me in heaven and on earth. Therefore, binigay na naman niya sa atin yung authority. Kaya sabi niya, ano man ang kalagan, ano man ang talian, yun yung sabi ng salita. Kaya po makikita natin, yung position po natin as regenerated, or tayo po ay born again po, sabi doon, alam dapat natin na tayo po, through Jesus Christ, nauunawaan po natin na mayroon tayong kapangyarihan. May kapangyarihan tayo to dominate the works of the enemy until the coming of the Lord Jesus Christ. And the second one, walking in dominion, is understanding that you can do what God said you can do. Pag anong sinabi ng Diyos na gagawin mo yan. Kaya sabi niya, go and make disciples. Mahirap sa tingin natin. Pero pag tayo po i-exercise natin ang dominion natin, kaya natin yan because walking in dominion is understanding that you can do what God said you can do. Sabi niya, have what God said you can have and be what God said you can be. Kaya po, pag anong sinabi ng Diyos sa atin, kahit ano pong harang ang gawin ng kaaway sa atin, walang effect yan. That's why you have to understand that you have the authority when the day you accepted Christ as your Lord and Savior. Hindi ka na po talunan. Regardless kung ikaw po ay mahirap lang or pinanganak po sa mahirap na pamilya, regardless kung ikaw po ay walang natapos sa iyong pag-aaral, it doesn't matter. For as long that you have surrendered your life to Jesus as your Lord and Savior, you have the authority. You are special. Amen?
At yung bagay na hindi mo kayang gawin nung ikaw ay malayo sa Diyos, nung lumapit ka sa Diyos, nothing is impossible for you. Amen? Sapagkat pag may nilaan ng Diyos na gagawin mo, yun ay pagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Kaya po, napakahalaga po na maintindihan po natin yung mga bagay po na mga lugar na dapat natin nilalakaran po na tayo po may puno-puno po ng authority. Ano po? Iisa-isahin po natin ito ngayon. Nang sa gayon maunawaan po natin saan dapat ako, ano yung mga lugar sa buhay ko at sa pagkatao ko na dapat talagang nagdo-dominate ako. Not because I am good, not because I am talented, but because of the Christ that is in my heart. So titingnan po natin, ano yung mga areas na dapat natin lakaran? So kailangan ma-identify. Number 1, dominion over sin. So ito yung bagay na dapat tayo po ay nagdo-dominate. Bakit po? Saan tayo kumukuha? Saan yung mumugot po ng lakas? Pansinin po natin ito. Sabi ng Romans 6:14 o Romans 6:14. Sabi rito, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kangandahang loob ng Diyos. So kaya tayo may dominion over sin because tayong mga Kristiyano na nagsuko ng buhay sa Panginoon, we are not living according to the law. Tayo po yung nabubuhay na po ayon po sa grasya ng Diyos. Ang ibig sabihin po niyan, kaya wala na pong kapangyarihan sa atin ng kasalanan, kundi tayo yung may kapangyarihan sa Kanya. Yes, we are not perfect. Yes, nagkakasala tayo every day of our life. Pero lahat ng pagkakasalang nagagawa natin, nabayaran na po ng Diyos yan 2,000 years ago. That's why sabi ng Romans, habang nag-a-abound yung pagkakasala na nagagawa natin, but not intentional, ibig sabihin dahil hindi tayo perfect, dala po ng hindi natin pagiging perfect, nagkakamali tayo. Pag hindi maganda ang pakiramdam natin, minsan, pag may nanggugulo sa atin, meron talaga tayong bagay na nasasabi. Pag nagigipit tayo, pag medyo kinapos tayo ng pakikipag-usap sa Diyos, nakakagawa tayo ng bagay na hindi nararapat. Pero naiintindihan ng Diyos lahat po yun. Because sabi ng salita ng Diyos sa Romans, dahil nga wala na tayo sa kautusan, tayo po yung nabubuhay na po sa grasya ng Diyos, habang nag-a-abound po yung pagkakasala, ibig sabihin habang lumalaki yung pagkakasala mo, the grace of God abound. Yung grasya ng Diyos ay nag-a-abound. Ang ibig sabihin po niyan, hindi ka pwedeng sakupin or i-possess ulit ng kasalanan because of the grace of the Lord Jesus Christ. May dominion tayo over na tinatawag po natin sa lahat ng kasalanan. Therefore, ang ating Panginoon po ay ina-expect po tayo na mag-reckon tayo that our body is already dead to sin. Amen po? Nang ating katawan po ay patay na po sa kasalanan. And we are living victoriously over and through the strength of the Holy Spirit. Amen po? Kaya po tayo po, kaya lagi pong sinasabi sa inyo, we have to be always aware of the presence of the Holy Spirit 24/7. Kasi si Jesus Christ nandun na po sa langit eh. Ang kasama po natin ngayon at hindi natin nakikita, buti nga noon, ng panahon ni na Peter and Paul, nakikita nila, literal, physical, si Jesus Christ, nakakasama po nila. Pero ngayon, hindi natin nakikita si Jesus Christ. Hindi rin natin nakikita yung Holy Spirit. But because we have belief, mayroon tayong pananampalataya na totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos, nararamdaman po natin. At marami tayong karanasan na pinapatunayan na totoo ang sinasabi po ng salita ng Diyos. That the Holy Spirit is with us at siya po ang gumagabay sa atin. Parang hinalintulad po siya, nakita mo yung puno, hindi mo nakikita yung hangin. Pero pag gumalaw ang puno, alam mong may hangin na dumaan. Ganon din po yung Espiritu ng Diyos. Kapag ang tao po ay dating makasalanan, nagsuko ng buhay sa Diyos, nagbago ang buhay niya, ibig sabihin yun yung presence ng Espiritu ng Diyos na sumasa Kanya. Kasi hindi natin kayang magbago sa sarili natin. Nababago tayo, it is because of the presence of the Holy Spirit na binigay po sa atin ng Panginoon. Kaya po, we have dominion over sin. Hindi na po siya yung magkakaroon ng dominion sa atin, but we have dominion over the sin na yun, sapagkat tayo po ay nabubuhay na po sa grasya po ng ating Panginoon. That's number 1. Number 2 po, na lugar na dapat natin nilalakaran po na matagumpay, dominion over fear. So marami po sa ating takot. Marami po sa ating takot. Pero lagi natin tatandaan, sabi ng Lord, binigyan na tayo niya ng victory over fear
in over the spirit of fear. That's why sabi po sa 2 Timothy 1:7, sapagkat ang espiritong binigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So makikita natin, ano ba yung mga takot-takot na nararamdaman natin? Ang demonyo po, binigyan niya tayo ng katakot-takot po na takot. Ang dami po. Marami siyang takot tayong mamatay, takot tayo kung ano mangyayari sa atin bukas, takot tayo kung ano yung mga bagay ba na hindi naman dapat natin kinakatakutan, hindi natatakot tayo. But remember this, the faith that we have in Jesus, yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, and the power of the Holy Spirit, yun po yung nagbibigay sa atin ng dominion over the fear. So nababansin po ninyo, kapag ikaw po ay nawawala na po sa presensya po ng Diyos, madali po siyang mapansin. Kapag nawawala ka na po sa presence ng Lord, doon po na nagkakaroon ka na ng maraming kinakatakutan. But if you are very strong and you are always connected to your God, you're always consulting to your master, lagi ka nakikipag-usap sa Kanya, kahit gaano kabigat ng pinagdadaanan mo, walang takot na mamukikita sa pagmumukha mo. Yun po yung sinasabi po natin na ang daming pinagdadaanan pero hindi maaninag sa kanilang mga mukha. Why? Because you have faith. Alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam mo kung may mga bagay na dumarating sa iyo na pagsubok, hindi yan makakarating sa iyo nang hindi dumaan yan sa pahintulot ng Diyos. Lahat ng bagay po na nagaganap sa atin, pag connected tayo ng totohanan sa Diyos, lahat ng mga pangit na ibabato sa atin, na ito po ay dumaan sa kamay ng Diyos. Ibig sabihin, pinahintulutan siya ng Diyos. Pero hindi niya kalooban, pinahintulutan niya ang reason para tayo po ay masubok. Pero ang demonyo, ang ginagawa po niya, takutin tayo. Pero dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, dahil sa ating pananampalataya na mayroong banal na Spirit na sumasa atin, ito yung nagbibigay sa atin ng lakas para hindi tayo matakot. Amen po. Sino dito yung takot na takot pag madilim? Maraming ganon. Takot tayo sa dilim, takot tayo sa anumang mga bagay, pero lagi natin tatandaan, we have dominion over fear because the Spirit that God has given to us is not the spirit of fear, but the spirit of sound mind and wisdom. Yun po yung binigay po sa atin ng Panginoon. We do not know what tomorrow holds. Of course, hindi natin alam. Pero ang alam po natin, ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay nakakaalam ng ating kinabukasan. Tama? Hindi man natin alam yung kinabukasan natin. Pero dahil kilala natin ang Diyos na nakakaalam ng ating bukas, hindi tayo matatakot as long na tayo po ay nakakonect sa Kanya. Tama? Sapagkat walang plano ang Diyos na masama sa atin eh. Habang tayo po ay nakakonect sa Kanya, siya na nakakaalam ng ating kinabukasan. Ang sabi ng Bible, hindi ka pa kinoconceive sa womb ng iyong mga magulang o ng inyong nanay. Alam na ng Diyos kung ano mangyayari sa iyo. May plano na ang Diyos para sa iyo. Kaya po, hindi man natin alam kung ano magiging bukas natin, hindi man natin alam kung ano mangyayari sa ating kinabukasan, magiging mayaman, magiging masagana ba tayo, magiging mahirap tayo, hindi natin concern yon. Ang concern natin, kilalanin natin si Kristo sa ating buhay because siya ang nakakalam ng ating bukas. At dahil siya nakakalam ng ating bukas, tayo po ay makagkakaroon ng discernment, madidiscern natin somehow kung ano mangyayari sa atin bukas sapagkat binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan. And kaya mayroon tayong dominion over fear, it is because of the presence of the Spirit with us. Yun po yun yung dominion na kailangan natin malakaran. Number 3 po, the places of walking in dominion. Number 3, dominion over the world. Authority over this world. Not the world na binibigyan na sinasako po tayo. Lahat ng tao po na nabuhay na mag-uli, born with God, or tawag natin born in the Spirit, ay na-overcome na niya at mayroon na siyang dominion sa mundong ito. Bakit po? Anong sabi ng salita ng Diyos? Sa 1 John chapter 5, beginning verse 4 hanggang 5. Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. So makikita po natin, kaya tayo may dominion or may authority tayo over this world,
Because we have Christ in our heart. So kaya sabi ko po sa inyo kanina, mahirap lumakad po ng mayroon pong authority apart from Jesus Christ. Because sabi doon, sino nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Or sino nagtatagumpay laban sa mga udyok ng mundong ito na makasalanan? Yung mga tao na siya po ay sumasampalataya na si Kristo ay anak ng Diyos. Kaya po, ang lahat ng tao na nagsuko ng buhay niya kay Kristo bilang Panginoon at kanyang tagapagligtas, ay kayang-kaya niyang mapagtagumpayan ang mundong kanyang ginagalawan. Because the Christ that is within our heart, which is through the Holy Spirit, ang siyang magbibigay sa atin ng karunungan at kapangyarihan para mapagtagumpayan po natin ang hamon ng mundong ating ginagalawan. Anong hamon ng mundong to? Dinadala niya tayo doon sa tinatawag po natin deception, na masaya magkaroon ng maraming pera. Wala na tayong panahon sa Diyos, walang masama magpayaman for as long na alam mo kung bakit mo ginagawa yun at saan mo siya gagamitin. Pero kung ang reason mo kung bakit ka nagpapakahirap sa pagtatrabaho sapagkat gusto mong makilala ka na mayaman ka, wala kang ibang concern kundi para sa sarili mo, then mali ang pupuntahan mo. You are being dominated by this world. Pero bilang Kristiyano, dapat ikaw ang may dominion over this world because you have Christ in your heart. Kaya hindi tayo mapagtatagumpayan ng hamon ng mundong ito. Yung mga inaalok niya sa atin para malayo tayo sa ating pong Panginoon. Di ba, lagi katulad po sa mga magulang, lagi nung ako po yung nag-share po, mapapansin po natin, most of the parents, sa pagtitingnan po natin, yung mga responsableng mga magulang, ano po, nagpapakahirap po talaga silang ma-provide yung pangangailangan ng kanilang anak. Minsan, kailangan, kahit hindi nila kayang lumayo sa pamilya, gigarap nilang opportunity na binibigay sa kanila, lumayo lang sa pamilya sapagkat gusto nila magkaroon ng magandang buhay ang kanilang pamilya because they are very responsible. Kaya lang ang problema, puro physical tayo nakatutok. Pinuprovide natin lahat ng kailangan ng ating pamilya pero nakakalimutan natin ang isang bagay na napakahalaga, yung spiritual na side. Kaya mapapansin po natin kahit anong pagpapagal na ginagawa natin, kahit naging very responsible parent tayo sa ating mga anak, nagpo-provide tayo, pinag-aral natin sila sa magagandang institution. Nakapagtapos sila ng magandang kurso, tapos magandang trabaho nila. Pero nakaligtaan po natin, ipakilala sila sa ating Panginoon. Ipakilala natin sila that there is something in spiritual na kailangan nilang maintindihan. One of these days, malungkot pa rin tayo, sapagkat hindi tayo magiging masaya sa kanyang kalagayan. Pero kapag nababalansi po natin yan, makikita natin ng anak natin ay nagiging kapakipakinabang. Not because magaling siya at marunong siya at nakapagtapos siya, but because napaka-humble niya. May concern siya. Kaya nga, di ba, sabi po, ito yung laging pinaglalabanan ng mga magulang ngayon. Yung mga napapanood natin sa Facebook. May mga bata na kapag nakapagtatapos na ng kanilang pag-aaral at naging matagumpay na, nakakalimutan nilang alalayan o tulungan ng kanilang mga magulang. At kapag sila po ay nasisita, na sinasabi, bakit mo hindi tinutulungan ng magulang mo? At dahil hindi po sila nakakilala sa Panginoon, malayo ang kanilang kaisipan sa Diyos, ang tanong nila, ang tugon nila, ganito pa, very legalistic. Ang sabi nila, responsibilidad ng aking mga magulang na ako ay pag-aralin. Pero hindi ko responsibilidad ng aking mga magulang ay aking balikan or yung mag-payback. Legally speaking, totoo naman, wala namang batas po na nagsasabi na, may nagsasabi na alagaan natin ang ating mga anak, responsible tayo, that's why may mana sila sa atin according to the law. Pero wala naman pong sinabi sa batas na ang mga anak po ay may pananagutan sa kanilang mga anak, ay sa kanilang mga magulang. Pero lagi natin tatandaan, kapag ang bata po ay naihubog po natin sa pamamagitan po ng spiritual, hindi lamang sa physical, pag lumaki yan, hindi mo nasasabihin, anak, pagtanda ko, tutulungan mo ako ha? Hindi na. Because the Holy Spirit, na gumagalaw sa kanya, ang sa kanyang mag-uudyok, na lagi niyang maalala ang kanyang mga magulang na nagbigay din sa kanila ng panahon. In that way, nagiging malaya ba na kumikilos tayo? Kasi alam niyo po, ang sarap po tumulong kapag ito ay voluntarily mo siyang ginagawa. Pansinin po ninyo, naalala ko po ito. Sa pamilya po, sa setting ng family, di ba halimbawa, pag kumakain po ang mga magulang, tapos napapansin ko, kapag ikaw ay nauna na mag-volunteer na ako na lang maghuhugas, ang sarap ng pakiramdam. Pero halimbawa ganito, naunahan ka ng tatay mo, anak, hugasan mo yon.
medyo parang may resistance ka kasi parang hindi yun yung plano mo. Kaya ang ibig ko po sabihin, kapag tayo po ay nakakonect po sa Panginoon, meron tayong wisdom, meron tayong karunungan na nagmumula sa Espiritu ng Panginoon na lagi natin gustong gumawa ng mabuti. Voluntarily, walang nagtutulak sa atin except the Holy Spirit. Kaya po yung bagay po ng mga pinagdadaanan po ng mundong ito, na nagkakaroon ng problema ang mga magulang sa kanilang mga anak, lalo pag nakapagtapos na, hindi yun mangyayari. Why? Sapagkat mismo ang Espiritu ng Diyos na kumokonekta doon sa tao na yon, ang siyang magpapaalala sa kanya na anak, alalahanin mo ang mga magulang mo na minsay naghirap para magtagumpay ka. But because of this world na ginagalawan natin, na ang nagdodominate sa atin ang mundong ito, nakakalimutan yon. That's why as Christian, as regenerated, born again na tao po, born of the Spirit, not born of the flesh, but born of the Spirit, or born with God, tayo po ay may dominion over this world sapagkat napagtagumpayan na natin ang mundong ito dahil napagtagumpayan na ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo pong magdodominate nito. Magiging kakaiba tayo. Kaya po iba po ang kilos natin kaysa kilos po ng mga taong nasa mundong ito. Diba? Sabi nga po, ano ba ang totoong tahanan po ng mga Kristiyano, ng mga nagsuko ng buhay sa Panginoon? Ang totoong residence natin is heaven. We are all strangers here on earth. Kaya po, dapat ang gawin natin, ay kung ano ang gawin sa langit, dapat yung gawin natin dito sa lupa because we are from heaven. Diba? Ganun po dapat. Kaya lang minsan, dahil nandito tayo sa mundo, nadodominate tayo ng mundo, kahit taga-langit tayo, ang gawin natin taga-mundo na. Yun yung sinasabi ng Panginoon, baka abutan niya tayo ng maligamgam tayo. At sabi ng Lord, isusuka ko kayo. Kaya po, lagi tayong pinapahanda po ng Panginoon. But we have dominion over the world. Yun yung mga dapat natin tandaan. The third one, sabi ng Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Pansinin po ninyo, yung nangyari po wala pong transformation na magaganap kapag hindi, sabi nyo, do not conform. Di ba ang word na ginamit una, do not conform, ibig sabihin, huwag kang sasang-ayon doon sa pattern na ginagawa ng mundong ito. Pag hindi ka nagsang-ayon, magkakaroon ka ng transformation. Kaya ang ibig sabihin dito ng word na to, there is no transformation in the life of a person kapag siya po ay nagko-conform sa mundong ito. But kapag hindi ka na nag-conform sa pattern ng mundong ito, therefore, magkakaroon ka ng transformation. Kaya sabi rito, ang instruction sa atin, do not conform. Dapat sana ang ginawa, be transformed by the renewing of your mind and do not conform. Mahalaga po ang pagkakasali ng tulad nito sapagkat may mga reason because it is inspired by the Holy Spirit. Yung pagkakalatag niya kung ano ang nauna at ang nahuli, napakahalaga po nun. Kaya pala tayo nagkakaroon ng transformation because hindi na tayo nakakonform sa pattern ng mundong to. Habang tayo ay nakapattern sa mundong ito, nakakonform tayo, there is no transformation na magaganap po sa atin. Kaya po ang mundong ito ay lagi pa rin tayong kinukuha. So ang ine-expect sa atin ng Diyos, hindi tayo magkukonform sa pattern bagkos magkaroon tayo ng transformation of the renewing of our mind. At kapag nangyari po yun, sabi ron, doon natin malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. And the last, and the third one, sabi po rito, another verse po sa 2 Corinthians 5:17. This is one of my favorite verse. Sa halip po na tayo po ay mag-conform, ito yung ang nais ng Diyos makita sa atin. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has gone, and the new has come. Ang sino mang tao na nakipag-isa na kay Kristo ay bago nang nilalang. Ang lumang pagkatao ay wala na, napalitan na ito ng bagong pagkatao. Yun po yung ine-expect sa atin ng Panginoon. That's the regeneration that we have. That's why born again is not a religion. Born again is an experience of a new relationship. Kaya sabi doon sa 2 Corinthians, therefore, if anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has gone and the new has come. Ibig sabihin, kapag ikaw po ay nagsuko na po ng buhay mo sa Panginoon, mababago ang buhay mo. Ang lumang pagkatao mo ay papalitan na ng Diyos ng bagong pagkatao. Ang tawag dyan, experience of regeneration. That's why born again is not a religion, but an experience po of having a relationship with Christ who created the heaven and the earth.
Kaya maraming tao ayokong sumama sa born again. Bakit? Kasi ayoko magpalit ng religion. Pinanganak ako ng ganito, mamamatay na ako ng ganito. Mga magulang ko, mga lolo-lola ko, lahat sila ganon. Ako din, mamamatay ako ng ganoon. Lagi natin tandaan, naalala ko sinabi ni Brother Eddie kagabi, hindi religion po ang magliligtas sa atin, but our relationship with Christ. Ang relasyon po natin. Kaya po, naalala ko yung lagi kong natatandaan, nung inaayos ko yung marriage certificate ni Joffer, ang nakalagay po doon is born again. Di ba? Religion, born again. Christian. Sabi sa akin ng bishop, Pastor, dapat hindi born again kasi ang born again is not a religion. Dapat evangelical Christian. Sabi niya, evangelical Christian but not born again Christian because born again is experience. Evangelical is a group of people, yun yung religious organization. Or simply Christian, sabi niya. Kaya makikita po natin, ini-emphasize, kasi parang deception kasi yun eh. Pansinin po ninyo, kahit ngayon, nag-apply ako ng NBI, di ba sa NBI online na ngayon, tapos lalagay doon religion, naghahanap ako ng evangelical Christian, wala eh. Ang nakalagay, born again. So, it's a deception po yun na ginagawa ng mundong ito, na para ipalabas ng born again is a religion. Kasi pag religion to, wala nang tatanggap, ayoko mag-born again because that's a religion. Ayoko lumipat ng religion. Dito na ako lumaki, dito na ako mamamatay. But kung malalaman po natin that born again is not a religion but a relationship, therefore mag-aayos tayo. Kasi kahit maging miyembro tayo ng malalaking simbahan, kung wala naman tayong relasyon sa Diyos, kahit miyembro kayo ng Holy Deliverance, pero wala naman kayong relasyon sa Diyos, hindi kayo maliligtas because religion will not save you. Only your relationship with Christ ang magliligtas po sa atin. And that's why ang pinag-uusapan po natin ngayon is the regeneration of our heart. Is a man is in Christ is now a new creation. May domination ka na sa mundong ito because you are now a new creation. The old has gone and the new has come. Ibig sabihin, nasa sanctification ka na. You are in the process of under construction ka na. Nire-repair ka na ng Diyos. At habang ikaw po ay nagsasubmit sa kalooban ng Diyos, ikaw po ay patuloy po na binabago ng Diyos. Yung mga bagay na nakasanayan mo, na akala mo tama, na mali naman pala sa mata ng Diyos, papalitan nyo ng Diyos at ma-identify mo yun isa-isa. Akala ko tama to dati. Akala ko okay lang pala maglasing. Or mag-inom pala kasi sabi ng Bible, ang sabi naman ng Bible, huwag maglalasing. Pwede mag-inom. Pero lagi natin tatandaan sa nakakarating ang paglalasing. Sa pag-iinom, kung hindi ka nag-inom, di ka naman malalasing, di ba? O sabi, patikim-tikim lang. O saan ba lumalaki ang problema? Di ba doon sa small things? So hanggat alam natin na mayroon tong dulo na magpapahamak sa atin, wag na natin subukan. Tama? Ganun po yun. Kaya po, mayroon tayong dominion over this world because we are already regenerated through the Lord Jesus Christ. Yung pong inihanap sa atin because we are now a new creation. The old has gone and the new has come. And the number 4 po, na places of walking in dominion, is dominion over worries and anxiety. Karamihan po sa atin, lagi po tayong nag-aalala. Punong-puno tayo ng anxiety. At yung sa mga kabataan, itong nakaraang pandemic, ang sabi po ng research po, mas marami pong mga kabataan pong nagpakamatay because of anxiety and depression. Kasi sanay po sila ng lumalabas. Dahil hindi na pinalalabas, and because wala silang relasyon sa Diyos, nagkaroon po sila ng worries, nagkaroon sila ng anxieties, nagkaroon po sila ng depression, and because of that, akala nila tapos ng buhay, kaya tinatapos talaga nila, nagbibigti po sila. At sa atin po, as Christian po, sa perspective po natin, lagi natin tatandaan, yung faith, yung kapag ang pananampalataya ay nagsisimula, dito yung kamatayan ng pag-aalala. Sabi, when faith begin, worries end. But when worries begin, faith end. Ganun lang po yon. Vice versa po. Kung gusto mo mawala yung pag-aalala mo, palaliman mo ang pananampalataya mo. Pero habang lumiliit ang pananampalataya mo, lumalaki ang pag-aalala mo. Amen po. Pero as Christian, na binigyan na po ng authority ng Diyos, mayroon na tayong dominion over that worries. Why? Sabi ng salita po ng Panginoon, ito. Philippians chapter 4, verses 6-7, sa Tagalog po. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Anumang bagay.
Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So makikita natin, sabi ng salita ng Diyos, do not worry about anything, but in everything, by prayer and petition, give thanks to the Lord, and present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding. Yung hindi maliri po ng isipan ng tao, kahit sinong matalinong tao, hindi niya maisip, bakit ba ako? Ang dami kong pinagdadaanan, bakit payapa pa rin ako? Na-experience niyo po yan, ang dami niyong bayarin, pero payapa kayo, not because dahil wala kayong pakialam, kasi ayaw niyong bayaran. Hindi ganun ang ibig sabihin nito. Sinisikil ka, kabilaan, pero payapa ka sapagkat alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Why? Because malalim ang pananampalataya mo. Pero dahil wala kang pananampalataya, kahit pambayad lang sa tubig, mapuputulang ka, natataranta ka na. Ano naman kung wala kang tubig? Ano naman kung wala kang kuryente? Hindi lang naman, ang kapitbahay mo naman mayroon. Ibig sabihin, kahit para tayong nagiging paranoid, yung akala natin, pag nawala ang isang bagay, mamamatay na tayo. Kaya takot na takot po tayo. Pero because meron tayong Christ sa puso natin, hindi tayo nag-aalala. Not because hindi tayo responsable sa mga bayarin po natin, but because mayroon tayong pananampalataya na ano yung hindi natin kayang gawin, ay susuplayan ng Diyos. Because God is our provider. Gagawa siya ng paraan para hindi tayo mapahiya. Kasi sabi ng salita ng Diyos sa Romans 10 those who believe in me will never be put to shame. Ang lahat na nagtitiwala sa akin, sabi ni Jesus Christ, ay hindi ko ilalagay sa kahihiyan. Tama? Hindi ka ilalagay ng Diyos sa kahihiyan kasi dinidevelop ka nga niya. Dinidisciple ka niya na maging isang mabuting tao sapagkat marami kang taong dadalhin sa Kanya. Ay puro kahihiyan yung nangyayari sa buhay mo, paano ka makakapag-uwi ng tao pabalik sa Diyos? And that's why binigyan tayo ng Diyos ng authority. We have given the dominion over this world, over these worries and anxiety. Yun po yung binibigay po sa atin sapagkat lagi natin tatandaan kapag ang Diyos ay sumasa atin, sino ang laban sa atin? Diba? Kapag ang Diyos ang panig sa atin, sino ang laban sa atin? Sabi rito, we are described as more than conquerors due to the victory and dominion Christ has given us over every situation. We are more than conqueror. We are victorious po sa lahat ng pagkakataon or even circumstances in this world. Sabi po yan ng Romans 8:35 to 39. Hindi ko alam kung nailagay ko. Wala. And sabi po dito sa Ephesians 6 verse 10 to 12. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So makikita natin, hindi tayo dapat mag-alala because binigyan tayo ng Diyos ng full armor. That's why ang sinasabi sa atin, put on. Isuot natin ang baluti po ng ating Panginoon. Kapag kasi, di ba, lagi natin na-establish natin that when the time you receive Christ as your Lord and Savior, that's the time that life is a battle. Kasi hindi papayag ang demonyo na manatili kang nasa Panginoon. Gusto niya makabalik ka sa Kanya. That's why that's the beginning of your battle. But don't worry. Why? Because we have the full armor of God. Suotin natin yung baluti ng ating Panginoon. Yung armor ng Diyos. Para maging protection natin. Yung pananampalataya natin. Yung kaligtasan po natin. Higit sa lahat, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen po. So matibay tayo. That's why hindi tayo dadapuan ng pag-aalala. Because God has given us the full armor. Ang kailangan lang natin, bitbitin po yon para maging matagumpay tayo. And then, sabi ng Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Pansin nyo? Binigyan tayo ng Diyos ng authority kasi itong snakes and scorpions na to, hindi ito literal na snakes na sinasabi po ng Bible na to. Yung snake nito, ito yung gawa ng demonyo.
Ito yung representation during the time ng si Adan at Eva po ay tinempt ng demonyo in a form of a snake. Ganun yun. Kaya sabi rito, meron tayong authority over this devil schemes. If we just put on the full armor of God. Meron tayong kapangyarihan dito sa mga kaaway na to, kaya hindi tayo dapat mag-aalala. Because Jesus assured us that we can never be overpowered by the evil forces. Because we have dominion over these worries and anxieties. Number 5, dominion over our thoughts. Dominion over thoughts. Kadalasan po, ang demonyo po, ang evil spirit po, ang influence ng evil spirit, nagsisimula yan sa isip natin. Tama? Papasok yan sa isip natin. At kapag in-entertain po natin siya, papasok na yan sa kaloob-looban natin hanggang sa makarating sa puso natin. At yun na po yung gagawin natin. Kaya po, sabi po ng mga researcher, sabi po, kapag ikaw ay nag-browse ng computer, ng cellphone mo, at pag-browse mo, may biglang nag-pop up na pornography or hindi magandang pictures. In just 5 seconds, pag hindi mo binitawan yon or hindi mo nilipat, kukunin ka na yan. Ibig sabihin, mabilisan lang ang pangyayari. Nakita mo siya, tapos hindi mo nilipat, kukunin ka na nun. Hindi mo mamamalayan ang sarili mo, ine-explore mo na ang bagay na yon hanggang sa nakarating ka na, nanonood ka na ng pornography. At kapag hindi mo pa rin nabantayan, eventually, magiging hook ka na doon, magiging addict ka na doon. At kapag naging addict ka doon, hindi ka na makokontento na pinapanood mo na lang yon. Nakikita niyo ang transition niya? Hindi ka na makokontento na pinapanood mo lang siya. Gusto mo na siyang gawin. Even your relationship mo sa asawa mo, mag-iiba na rin. Kasi may bagay ka na gustong gawin na hindi dapat. Kasi meron ka ng mga bagay na nakikita na dinodominate na ang isip at puso mo. Kaya po, as Christian, binigyan tayo ng Diyos ng dominion over our thoughts. Kasi ito dito na nililang. Tingnan po natin. Sabi ng 2 Corinthians 10:3-5, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat sa ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So makikita po natin dito sa talata po na to that yung pakikipaglaban po ng mga Kristiyano, sinasabi po ni Paul dito, hindi sila nakikipaglaban gamit po yung paraan ng mundong ito. Ang paraan ng mundong ito ay i-deceive ka. Pakikitaan ka ng mga magagandang bagay para maakit ka. Naalala ko po nung ako po ay nasa Sampaloc pa at mayroon pong kapatid po na nagkaroon po ng problema at nagkaroon siya ng sexual immorality na problema at may nagtanong sa akin, sabi niya, bakit kaya ganun Yung mga pinapang-akit ng demonyo, ang gaganda. Sabi ko, natural, gagamit ba naman ang demonyo ng pangit? Siyempre, maganda. Kasi pag maganda, maaakit ka talaga. Kaya matalino din ang demonyo, pero mas matalino tayo sa kanya. Kung ini-exercise lang natin ang authority na mayroon tayo mula sa Diyos. Kahit gaano kaganda ang hirap sa'yo, pero dahil you have dominion over your thoughts, hindi yan papasok sa isipan mo. Sapagkat ang laman kaya mahalaga po na mayroon tayong mga laman sa isip natin ng salita ng Diyos. Nagme-memorize tayo ng verses in the Bible. Kasi tingnan niyo po, si Jesus Christ, bago siya mag-minister, siya po ay dinala po ng Espiritu ng Diyos sa wilderness. Ang reason? Para i-tempt. Di ba tinempt siya? Kung totoong ikaw ay Diyos, gutom na gutom si Jesus Christ. 40 days, 40 nights siya nagpa-fasting. Siyempre, gutom na gutom siya. Sa tabi niya, nakaupo siya, may bato. Sabi ng demonyo, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo ang bato na to na maging tinapay. Anong sagot ng Lord? Kinote ng Lord yung salita po sa Deuteronomy. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. So mayroon si Jesus Christ, the verses in the Bible. Kaya po pag may temptation na ibabato sa kanya, binabato niya salita ng Diyos.
Gayon din po tayo. Ang reason kung bakit kailangan natin mag-memorize ng verses in the Bible, kasi ang thoughts natin, ang isipan natin, dahil kailangan mapuno siya ng salita ng Diyos para pag may mga deception po na darating sa atin, mga information na parang kaakit-akit, parang totoo, pero sasalansain po yan ng mga salita ng Diyos na nasa isip natin. And because of that, makokontra po natin yan, hindi yan makaka-penetrate sa isip natin. Because we have dominion over our thought. Ganun pong ibig sabihin nito. Kaya sabi ni Paul, nakikipaglaban sila hindi gamit ang mundong ito. Ang gamit nila ang Espiritu ng Diyos na sumasa kanila. Kaya sila po ay matagumpay. Sabi rito, every sin committed in life begins from the thought. Lahat ng pagkakasala na nagagawa po sa buhay natin ito, nagsisimula sa pag-iisip natin. So for us to live a victorious Christian life, we must exercise our dominion over every thought and imagination that is disobedient to Christ and His words in our lives. So mawawala dapat yung disobedient. Pag may salita ka ng Diyos sa isip at puso mo, and very obedient ka sa Kanya, hindi kayang ipenetrate ang isip mo ng mga maling informations. Sapagkat idodominate ka ng salita po ng Panginoon. And then the last one po, dominion over failures and setbacks. Sa buhay po natin, paglakad po natin bilang tao, bilang Kristiyano, hindi po pwedeng, hindi po tayo magkakaproblema. Hindi po pwedeng, hindi po tayo magkakamali. Pero sa likod po ng mga pagkakamali natin, tatandaan natin, may paraan at may plano po ang Diyos. Kaya lang marami pong mga tao, because doon sa mga failures na mayroon sila, hindi na sila makabangon. Hindi na sila makaalis po doon. So, ito yung sabi ng salita ng Diyos. Because we are Christian, binigyan tayo ng Diyos ng authority or dominion over the failures and setbacks. Ito yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Because mayroong possibility talaga na lahat po at any point in our life, talagang babagsak tayo kahit gaano kaganda ng ginawa mo, kahit gaano kahanda ka. May mga pagkakataon na pinapahintulot talaga ng Diyos na medyo bumagsak ka. Kasi somehow may tinuturo pa ang Diyos sa atin. Pero wag tayo mag-alala, sabi ng Micah 7:8, do not rejoice over me, my enemy. Pag bumabagsak tayo, sabi ng taong ito, sabi ng author nito, do not rejoice over me, my enemy. When I fall, I will arise. When I sit in darkness, the Lord will be light to me. Kaya makikita po natin, kahit ganong pagbagsak na ganap sa'yo, maaring dahil may pagkukulang ka talaga, kaya pinahintulot ng Diyos bumagsak ka. Or wala kang pagkukulang, ginawa mo lahat ng bagay na magagawa mo, pero may plano ang Diyos na turuan ka sapagkat mayroon siyang magandang bagay na inihanda niya para sa'yo, dinidevelop ka ng Diyos, pinahintulutan ka niyang bumagsak. At because you have this word in your heart, in your mind, Micah 7:8, hindi ka mag-aalala. Sasabihin mo, do not rejoice over me, my enemy. Pag ako'y bumagsak, I will arise. Babangon uli ako. Sabi niya, when I sit in darkness, parang kang nasa darkness talaga pag ikaw po ay bumagsak. But the Lord will be light to me. Because you have Christ in your heart, kahit malungkot ka, hindi ka kakainin ng kalungkutan. Instead, babangon ka uli. Babangon ka uli. Why? Because you have Christ in your heart. We have dominion over these failures and setbacks in our life. Kaya po kung may pinagdadaanan po tayo sa buhay, huwag po tayo papayag na kainin tayo ng pinagdadaanan natin. You are Christian, you have been given the authority by God. You're God. So mayroon kang kakayahan, mayroon kang kapangyarihan, mayroon kang authority na talunin po yung pagbagsak mo na yan sapagkat ang Diyos ang siyang tutulong sa iyo para itaas ka niya. Kaya tatandaan natin, sabi rito, in whatsoever failure or setback we suffer in life, we must build confidence in God and His Word for our divine restoration. God is the God of restoration. Amen po. Kapag tayo nagkakamali, pag lumapit tayo sa Diyos, nire-restore niya tayo. Kapag tayo nagkakamali, lumapit tayo sa Diyos, dinadaan tayo ng Diyos sa recovery process. At habang tayo nagsasabit sa kanyang kalooban, one of these days, makikita natin na yung pinagdaanan natin ay isang kwento na lang. Madali na yung kwento. Pero kung babalikan mo yung pangyayari, parang ang hirap. Pero dahil pinagtagumpay ka ng Diyos, ang sarap na ng kwento with matching teared eye.
Not because malungkot ka, kaya ka umiyak, but because punong-puno ka ng kaligayahan, sapagkat hindi mo akalain yung bagay na pinagdaanan mo, magtatagumpay ka ron. At nare-recognize mo, it is only because of the grace of God, kaya ako nagtagumpay doon. Kaya ka habang nagpapatao, umiiyak ka. Why? Kasi ramdam na ramdam mo yung presensya ng Diyos. Ramdam na ramdam mo, kung walang pagyakap ng Diyos, hindi ako makakaalis sa yung pinagbagsakan ko. But because Christ saved me, but because Christ restored me, kaya ako nandito ngayon. That's why pag nagtetestify ka, umiiyak ka. Tears of joy. Amen? Ganun po yun. Because ang Diyos po ay napakabuti at tapat po siya sa atin. That's why binigyan niya tayo ng authority. Ang reason, from the very beginning, God gave us the authority. Ang reason, sapagkat ayaw ng Diyos, nakainin po tayo ng mga circumstances and situations in our life. Lalo na pag tayo po ay nakakilala na po sa Panginoon. We have the authority. Now, in conclusion po, dito na po ako magtatapos. Sabi ko po noong nakaraan, ibabalik ko lang po. No one can walk in dominion unless he is first connected to Christ. Ang pinaka-key, para lumakad ka po doon sa authority, kailangan konektado ka sa Diyos. Meaning, the word connected to Christ, meaning your life must be surrendered to the Lord Jesus Christ. You have accepted Him as your Lord and Savior, who alone is worthy to give dominion to those that believe in Him. Kasi siya lang naman ang may authority. Kaya sabi, di ba, sa Matthew 28, all authority has been given to me in heaven and on earth. Siya yung po yun. Wala kang authority. Kaya ka lang nagkaroon ng authority kasi sinuko mo ang buhay mo kay Kristo. Therefore, si Kristo ay nagbigay sa iyo ngayon ng karapatan magkaroon po ng authority. Because you belong to the family of God. So, ang unang dahilan, ang unang susi po para tayo po ay lumakad ng may authority over the enemies na meron tayo sa mundong ito, we have to connect our life to Jesus. Kung hindi nyo pa na isusuko ang buhay nyo sa Panginoon, isuko ninyo ang buhay nyo sa Diyos. And that's the only way para magkaroon tayo ng authority over these anxieties, worries, over this world, over the enemies, isuko natin. And sabi po rito, refuse to lose your dominion because it is your birthright. Nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas mo, may birthright ka, may tatak ka ng bagong kapanganakan, which became yours the day you accepted Jesus as your Lord and Savior. Ibig sabihin, nung tinanggap mo si Kristo, tinatakan ka na ikaw ay mananagumpay. Amen? Imagine mo yon, tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, tapos tinatakan ka na you are more than conqueror. You are victorious. Kaya walang Kristiyanong talunan. Kapag ang Kristiyano po ay natatalo, isa lang po ang ibig sabihin po nun. Madali pong maintindihan. Wala na po siyang panahon makipag-usap sa Diyos niya. Meaning, hindi na po siya nagbubuklat ng Bible. Because of the busiest, yung masyado siyang busy sa mundong ginagalawan niya, trabaho na lang siya ng trabaho, nakakaligtaan na po niya na mayroon Bible na naghihintay sa kanya araw-araw. Na may Diyos na naghihintay sa kanya na makipag-usap sa kanya. Kaya darating ang pagkakataon, may problema dumating, hindi na niya ngayon alam labanan. Kasi yung authority na mayroon sa kanya, unti-unti niya nakakalimutan. Because preoccupied na ang kanyang isipan ng mundong ginagalawan po niya. Kaya po pag may pagsubok sa buhay, tayo bumabagsak, magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi patunay yan na mahal tayo ng Diyos. Kasi kung pahintulutan lang tayo ng Diyos na lumayo sa Kanya, pababayaan niya tayo magtagumpay, kahit anak niya tayo, ibig sabihin niya, hindi tayo mahal ng Diyos. Parang anak natin. Masaya ka ba ng anak mo, bagaman siya po ay nag-excel, pero mali ang ginagawa? Mali yung mga barkada, payag ka ba? Pabayaan mo lang siya, okay lang, total, nagtatagumpay naman siya. Pero alam mo, sa likod ng tagumpay, mga pangit silang ginagawa. Hindi ka papayag. Gagawa ka ng paraan para makuha mo. Huwag na siyang magtagumpay doon sa ginagawa niya ngayon. Ang mahalaga, makuha ko siya sapagkat ito ang alam kong tamang takbuhin niya. Tama? Kasi gusto natin, ang anak natin ay maging maayos. Kaya po, huwag po tayo magre-refuse, huwag tayong papayag na mawala po yung dominion na to. Because that's our birthright. And then the last one, sabi po rito, to walk in dominion, you must walk in the Spirit. We have to walk, yun sabi ko sa inyo, be aware of the presence of the Holy Spirit 24/7.
Walk in the Spirit, because when you are walking in the Spirit, you will not fulfill the desires of the flesh. Galatians 5 verse 6. Kapag tayo po ay nakababad sa Espiritu ng Diyos, paano tayo makakababad sa Espiritu ng Diyos? Sa pamamagitan po ng pagbabad natin sa salita ng Diyos. Kapag binababad natin ang sarili natin sa salita ng Diyos, yung tawag ng laman po natin na makasalanan ay hindi siya magtatagumpay sa atin. Because ang laging magtatagumpay sa atin, ang salita ng Diyos. Ang lagi ko pong sinasabi, kahit nung ako po ay nasa isang malaking company pa, at meron akong pinapatakbo po ng mga projects, and because nasa construction ako, maraming mga temptations na humahabol sa akin. Nandyan yung magre-request ng yung sa warehouse, kailangan kasama ako. During the time, I'm a Christian. And because ako yung pinagkatiwalaan ng boss ko sa mga projects namin dito all over the Metro Manila. May mga supervisor kami, may mga consultant kami na hindi ako pinalad, na medyo mahilig sa laman. Nagre-request sila, boss, wala bang panggabi dyan? Boss, wala bang for the boys? So, pag sinasabi ko yun sa boss ko, sasabihin sa akin ng boss ko, sige, next week, maglaan ka sa payroll, tapos samahan mo sila. Kasi sayang, di natin baka, tapos pagkatapos yan, mag-request ka ng billing para makabawi naman tayo. Ganun ang mundo eh. Pero, ang isang bagay po na nagpapatibay sa akin kung bakit ako hindi natutuluyan pumunta doon, nakakapag-strategize ako, nang hindi nagagalit, sasabihin lang sa akin ng boss ko, ang talino mo ah. Kasi binibigyan ako ng Diyos ng wisdom, ang gagawin ko naman po. Kasi I have no control. Kung ako lang may authority, hindi ko papayagan yon. Because tauhan ako, ang kailangan ko sumunod. Nakakuha niyo yung point. Kailangan ko sumunod, not sumunod doon sa pinapagawa niya na pangit. Gagawa ko ng paraan para masunod ko siya, pero hindi ako yung gagawa nun. Meron akong mga kasamahan doon sa loob na gano'n ang ginagawa nila. Tuwan-tuwa naman sila dahil sila yung mag-i-enjoy. Binibigay ko sa kanila yung budget. Ito yung budget na binigay ng boss, bahala na kayo. Tapos tatanungin ako ng boss ko, ano nangyari dyan kagabi? Sir, hindi po ako sumama kasi hindi ako pwede eh. Sabi niya, oo nga pala. Kasi alam naman niya na I am a Christian. Kaya lang nakakalimutan lang niya, kaya inuutusan pa rin niya ako. Pero ako naman, hindi ko naman sinasabi, Sir, Christian ako. Hindi ko naman pwedeng sabihin ganun eh. So, pagkakataon kasi yun para makita niya kung paano nag-i-strategize sa mga Kristiyano. Hanggang sa hindi na ako inuutusan ng boss ko ng mga ganung bagay. Kasi at alam niyo isang bagay na, siguro, ang laging sinasabi, siguro takot ka sa asawa mo. Kaya hindi naman niya makikita yun eh. Kaya ayaw mong pumunta sa ganitong bagay, ayaw mong tumikim. Sabi sa akin, alam niyo ang sagot ko, kung takot lang sa asawa ko ang paiiralin ko, iisipin ko, di naman niya malalaman ang ginagawa ko eh. Tsaka pag nalaman naman niya ang ginawa ko, pag nagkataon, isang sorry lang naman yun eh. Tatanggapin na uli niya ako eh. Di ba? Pwedeng ganun yun eh. Ganun ang deception na binibigay sa atin ng demonyo eh. Lalo na kapag ang asawa natin ay, alam natin, very responsible and very family-oriented, ayaw ng broken family. Laging magpapatawad yan. Kaya ang lalaki naman, sige lang na sige. Kasi pag uwi naman sa asawa, ma, sorry. O kahit masama ang loob, dahil family-oriented, nasanay siya ng pamilya niya buo, or kung broken family naman siya, ayaw na niyang maulit yung nangyari sa kanya, kaya patawad na ng patawad. Umiyak na lang. Sige, pinapatawad na kita kahit masama ang loob. Iyak na lang ng iyak. Kung gano'n ang paiiralin takot, hindi talaga mangyayari. Alam niyo, sabi ko, ang reason kung bakit ko napagtatagumpayan sa biyaya ng Diyos, kasi may takot ako sa Diyos. Wala akong takot sa asawa ko. Kasi pag may takot ka sa Diyos, alam mo, wala kang maililihim sa Diyos. Kahit sumiksik ka pa sa pinakailalim ng lupa at gumagawa ng kasalanan, kita ka pa rin ng Diyos. And because ang takot mo ay sa Diyos, hindi ka makakagawa ng bagay na alam mong nakikita ng Diyos. At makikita mo yung point of reference, di ba? Laging nandun dapat talaga eh. Kaya po ang pinakakailangan talaga ng tao is spiritual eh, not the physical one. Kasi yun yung una eh. Before tayo create ng Diyos, lupa lang tayo eh. The reason why kaya tayo naging tao, kasi hiningahan niya tayo.
Sabi ng salita ng Diyos sa Genesis, nung hiningahan tayo ng Diyos, doon lang tayo naging tao. Therefore, nag-spirit tayo. Kaya ang mahalaga sa atin, hanggat ang tao hindi nakakabalik doon sa spirit na condition na yon, yung spiritual na bagay na yon, hindi magiging maayos ang buhay niya. At pilit yun ninanakaw ng demonyo sa atin. Pinapakita niya sa atin ang mundo na masarap sa mundo. Kaya nakakaligtaan natin yung ating spiritual na buhay. Mas gusto pa nga natin pumunta sa SM kaysa pumunta sa gawain ng Panginoon. Di ba? Mas gusto pa nga natin pumunta kung saan-saan sa mga outing, lalo sa mga corporate world. Sabado at Linggo, nagpaplano yan. Puntan tayo sa mga ganito. Ikaw naman, kahit Kristiyano ka, ang sarap kaya mag-outing. To God be the glory, kami mag-asawa, marami rin kaming mga invitations na niyayaya kami na magpumunta sa ganito na kahit walang bayad. Ililibre kami. Ang una naming tanong ganito, anong araw yan? Friday po hanggang Sunday. Ay, hindi kami pwede. Without second thought. Kahit sabihin pa, ang ganda doon, pastor. Marami naman po kayong leader doon, i-assign nyo na lang. No way. Kasi pwede naman kami mas masaya sa piling ng Diyos. Nangyayari not because malakas kami, but because we always consulted the Word of God. And that's why Joshua 1:8 said, basahin natin ang salita ng Diyos araw at gabi. Kasi doon lang po tayo magiging malakas. Our dominion dependent on the authority of the Lord Jesus Christ. And away from the Lord Jesus Christ, we have no authority. Para may authority ka over the works of the enemy, always read your Bible and memorize the Word of God and put it into practice. Not just listeners, not just hearer of the Word of God, but doers of the Word of God. Kasi sabi ng James, faith without action is dead. Marami ka mang alam salita ng Diyos. Iparecite man sa'yo, ikaw man yung may 1,000 memory verses na re-recite mo. Pero wala namang transformation ng buhay mo because you are just hearer but not doer of the Word of God, useless. Pero kahit isa lang alam mong verse in the Bible, pero sinunod mo yon, mas mabuti ka pa kaysa tao na yon. Ang ibig ko pong sabihin, hindi masama na mag-memorize tayo ng maraming verses in the Bible. But kailangan damihan natin ng application. Because theory without application will remain theory. Pero theory with the application, it will prove na yun ay makatotohanan. Amen po. Mapapatunayan po natin na totoo ang sinasabi ng Bible kung papayagan po natin siyang i-apply sa buhay natin. And that's the time that you will say, totoo talagang may Diyos. Amen? Kaya hindi tayo nakakarating na hindi na totoo ang Diyos because we never apply the Word of God. To have dominion, it's to have always Christ very active in our heart. Amen po. Through the Holy Spirit. Tumayo po tayong lahat at palakpakan po natin ang Panginoon. Our obedience in the Word of God must be complete. Kailangan kompleto because partial obedience is total disobedience. Lord, bukas na po ako susunod. Lord, hindi magandang pakiramdam ko, tsaka na lang po ako susunod. Kaya ang ina-expect sa atin ng Lord, ang prayer natin, that our obedience makarating doon sa maging kompleto po siya. Pag anon sinabi ng Lord, yun yung gagawin po natin. At alam naman natin na ang Diyos po hindi niya tayo pagkukulangin at hindi niya tayo pababayaan. Tayo po'y manalangin. Banal at mapagpalang Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo sa oras na ito. Ikaw po ang Diyos na napakabuti. Ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At salamat, Panginoon, sa likod po ng aming pong mga kahinaan, sa likod po ng aming mga pagkukulang. Subalit sa tuwing kami po ilalapit sa inyo, hindi nyo na po sinasabi sa amin na bakit mo ginawa ito, bakit mo ginawa ito. Kundi, you just embrace us, Lord, with full of forgiveness, Panginoon. Napakabuti niyo pong Diyos. Kaya Lord,
Salamat po. Kaya po ang dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo kami na naway yung aming pagsunod sa iyong naisin ay mabuo at tuluyan pong magtagumpay. Ang sa gayon, Panginoon, ang mga plano niyo po sa buhay namin ay tunay pong maganap, Panginoon. Alam namin, Lord, na malapit na kayong bumalik. Ang patuloy namin dalangin, Lord, na kaming lahat po ay abutan niyo po na mainit po na naglilingkod po sa iyo. Ayaw po namin, Lord, na matulad kami sa sinabi niyo po na isusukan niyo po kami, Panginoon. Bagkos, Lord, ang nais namin marinig sa iyo, ang lagi namin napapakinggan, Lord, dito po sa bulwagang ito, na kapag kami po haharap sa iyo, sa oras po na kami ay haharap na, sasabihin niyo sa amin, well done, my good and faithful servant. Kaya, Lord, salamat po. Patuloy niyo kaming pangunahan, patuloy mo kaming samahan, at continue, Lord, na ikaw pong mangusap sa amin. Nang sa gayon, Lord, magampanan po namin ang mga bagay na nais pong gawin namin, mabago ang aming buhay ng tuluyan, at maging kapakinabang kami, Panginoon, sa mundong aming ginagalawan, at maging mabuti kaming influensya. We become a positive influencer, Lord, at maging tunay po ang liwanag na binigay niyo po sa amin, ay maging liwanag doon sa mga tao na nadidiliman, Panginoon. At sa aming pagdako sa kanilang lugar, Panginoon, maranasan po nilang kaliwanagan na nagmumula sa iyo. At madala namin sila, Lord, sa kaliwanagan. Mapalaya namin sila, Lord, sa lahat po ng espiritu po ng gawa ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus. Kasangkapanin niyo kami, Panginoon, na mga mananagumpay, Lord God, na magdala rin po ng tagumpay sa mga tao po na pinoposes at iniinfluensyahan at inaalipin po ng gawa ng demonyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Open our eyes, spiritual eyes. Bigyan mo kami ng spiritual discernment, Lord God, nang sa gayon, ma-discern po namin ang mga pangangailangan ng mga kapatid po namin, Panginoon, nang sa gayon, tama po yung mga panalangin, bibigkasin po namin sa iyong harapan, O Diyos. At ayon lamang sa iyong kalooban ang lagi po naming magawa, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, sa mga kapatid ko po, Panginoon, na nangangailangan na yung tulong, Lord, nakikita niyo po sila. Maging yung pong sa online na kasama po namin. Lord, walang bagay po na malilingid sa inyo. Lahat ng lihim ay bunyag sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, tinitiwala po namin sa iyo ang aming buhay. Patuloy mo kaming gamitin, patuloy mo kaming baguhin, patuloy mo kaming kasangkapanin upang ang iyong layunin ay maganap sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po. At sa tuwing magaganap ang iyong kalooban at kami po'y ginagamit niyo upang magtagumpay, ang kaluwalhatian at kapurihan ay sa iyo lamang namin lagi pong ibibigay. Salamat po, Ama. Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, let's celebrate the Word of God that we received today. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na siyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Awitin natin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa iyo'y sumasang, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa iyo'y sumasamba, pag sa iyo'y sumasamba, kapag sa iyo'y sumasamba. Sige po, tayo po muna ay pasandalian umupo para po sa ating tithes and offering. Ayan, sige po, sa umaga po na ito, tayo po ay magkakaloob sa Panginoon. Pero bago po yun, meron tayong short exhortation. Dito po, sa isi-share ko po na verse, we have 2 Corinthians 9:7-9. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered the gifts to the poor, the righteousness forever. Amen. So, ayan, sa umaga po na ito, as I have shared 2 weeks ago, that giving to the Lord is in the conditions of our heart.
Amen. So giving, the Lord doesn't need money, but it is our gesture to give the Lord that, Lord, even in the aspect of finances, I honor you. So today, let's be a cheerful giver. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umaga na ito, Lord God. At Lord, said in your word, Panginoon, na Lord, kami ay mahalin ka namin, Lord God, na aming buong puso, buong lakas na aming kaluluwa, Lord God. And Lord, also in the aspect of money, Lord God, and financial, Lord God, Lord, it will not hinder us, Lord God, in surrendering to you it as well, Lord God. Lord, we will be a cheerful giver from our hearts, Lord God, but because we honor you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, papuri, dakila, pagpalain niyo po ang bawat isa na naririto, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, in Jesus' name, Amen. Tayo po ay mananalangin po. Sige po, tayo manalangin sa Panginoon. Benediction prayer po. Dakilang Diyos, banal at mapagpala. Maraming salamat po, Lord, sa tagumpay po ng gawain ito. At higit sa lahat, Panginoon, nakatupad kami, O Diyos, sa pagkatawag niyo po sa amin, na wag po namin kakaligtaan ng pagtitipong tulad nito, Panginoon. Kung saan kami po ay nagkakaroon po ng pagpapalakasan sa loob ng bawat isa sapagkat na ipapahayag po ang iyong salita na siyang tunay po namin kalakasan. Kaya Lord, salamat po at patuloy ka pong maghari sa amin. Alam namin, O Diyos, na hindi ka po tapos sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kami, Lord, na baguhin araw-araw at patuloy ang kalooban niyo siyang managana sa amin, nang sa gayon, Panginoon, patuloy po mabago ang aming buhay. Maraming salamat, Lord, kung paano, Lord, na iningatan niyo po ang bawat isa sa amin na makarating sa lugar na ito, maging mga kapatid po namin sa online. Salamat sa pag-iingat mo po sa kanila. Salamat sa kanilang panahon. Alam po, O Diyos, ang biyaya na ibibigay niyo po sa bawat isa sa amin na nandito sa face-to-face, ay gayon din, Lord, ang ipagkakatiwala mo po sa mga kapatid namin na nasa online. Kaya Lord, salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na hindi po kayang limitahan ng distansya. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat po, Ama, at sa aming pong pansamantala pong pagwahiwalay, Lord, sa oras na ito, ang patuloy po na pagmamahal ng Diyos Ama, ang patuloy po na pagliligtas ng aming Panginoong Jesucristo, at ang patuloy po na pagpisan at paggabay ng Espiritu Santo ay sumaamin, ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen. And sige po, God bless mga kapatid. Tayo po yung magkamayan.